Guys, good morning. Ayan. Ito. Dito pa rin tayo ngayon sa sa Shaw Township, Michigan, dito sa Pilot. On the way tayo ng on the way tayo ng Bon, Ontario ngayon. Yes! Ayan, ito kinakalikot ko yung fuse box ko rito. Salamat nga pala sa mga nag-advise sa akin na dapat kong gawin. Ayan. Kagabi ko pa kinakalikot, hanggang ngayon kinakalikot ko pa rin. But anyway, wala akong makitang busted. Tinanggal ko lahat. Wala akong makitang busted. Meron akong ito yung mga previous na busted na fuses ko. Kasi makikita mo talaga guys ayan hopefully makita natin itong nakikita mo sa gitna ko maigi sa inyo ayan guys, nakikita natin malalaman mo talaga kapag busted siya dahil yung gitna niya wasak ba. Ayan, kaya dyan mo malalaman kung busted yung fuse or hindi. Ayan, kita natin basag na basag siya Not unlike yung mga healthy na fuses. Ipapakita ko sa inyo yung mga healthy na fuses. Bubunot tayo ng katulad nito dito. Malalaman kasi talaga natin kung katulad nito, para hindi ako magkamali na bubunutin. Yan ang bunutin natin. Pakita ko sa inyo kung yung healthy na fuses. Yes! Yan. Baka mamaya malaglag pa natin dyan sa ilalim Okay, so ayan. Kita nyo guys, yung healthy na fuses na ganyan, walang problema. Hindi siya bale, ganun din sa kabila, makita natin ayan. Kaya itong isang talagang warak ito yung previous ko na pinagpalitan. Ay tinatago ko lang kasi para mayroon akong reference kung gaano siya kung gaanong style niya kapag kayong busted o sunog. Ayan. Lagay lang muna natin dyan yan. Kasi balik natin ito dito. Sana hindi ako magkamali kung saan ko binunot. Mamaya magkamali pa ako Guys, kung magustuhan nyo itong video natin, kindly share para sa ating lahat Thank you. Ito yung mga pinagpalitan ko dati, yung nung nababase ng mga wiper ko bumibili ako dito sa truck stop. Ito yon, ito mga yan. Kahit pa paano okay pa naman siya, wala naman siyang problema. Ayan. Yes! Okay. Ayan. Wala. Pinagbubunot ko talaga yung mga kaso wala talaga. Hindi talaga makita. Gusto ko ring i-share sa inyo guys, andito yung level ng lahat ng fuses and relay center natin dito. Nandito lahat. Makikita mo yung fuse number. Ang liliit ng fuse number dito, hindi mo masyado makita. Kailangan ko talaga gamitan yung cellphone ko pagka inano ko yung camera, tapos i-zoom mo yung cellphone mo, makikita mo yung fuse number, yung F number, yung maliliit dito. Hopefully makita nyo. Ito nandito sa side na to. Ayan. F number, yan yung fuses number. At nahirapan ako. Kalkal ako ng kalkal, wala Ayun, i-message ko yung yung shop namin. Tinanong ko muna kung nasa tamang fuse box ba ako. Ito nga kasi nga sa dito sa visor nga ito nandito, kaso nga lang hindi ko makita kasi lahat ng sinabi niya, yung light control module, lahat yon tinanggal ko lahat, wala, hindi ko makita. Hindi, kumbaga hindi siya busted. So ganun ang nangyari. Sabi niya probably bad wiring nga daw. Naku po, payat na naman guys ito ng kung wiring yon, alam mo pa naman yung mga mekaniko saksak dito ng saksak ka ng diagnose. Yung nagpapatagal yung diagnose na dadiagnosin. Siyempre hindi rin naman nila basta makakalikot yun kung hindi dadiagnosin
yung diagnose, abutin ng mga 1-2 oras. O, para malaman kung anong sakit daw ng parang tao lang, sakit ng truck. Parang tao. But anyway, ayan guys, hindi ko makakita, so iiwasan ko muna mag-drive ng gabi para sa ganun hindi ako mabuntutan na naman. Nang dahil lamang dyan, nabuntutan tayo. Yung video vlog ko doon sa police, gagawin ko pa, hindi ko pa na-i-upload sa YouTube kasi ito, inaantay ko nga yung clearing ng load ko, tapos papunta tayo ng meat inspection dyan sa din sa border city, Windsor, Ontario. Di-deliver tayo ng Bon, Ontario. Yes! Wala. But anyway guys, thank you sa lahat ng mga advice ninyo. At least kahit papaano nakapag-share tayo ng mga idea at alam natin kung anong itsura ng mga yung busted na fuses, no? Kasi mahirap din kasi guys kapag kapag yung tipong wala na tayong ibang ginawa kundi kunting bagay, hindi man lang natin subukang gawin yung tayo mismo gagawa, baka sakaling kaya nating magawa. Mahirap din yung kunting bagay, tawag tayo ng mekaniko, kunting bagay tawag tayo ng gagawa. Okay lang kung company driver ka, hindi mo po problema. Owner operator tayo kasi babayad tayo ng truck mahina pa naman ang biyahe ngayon, kaya kumbaga sa iniiwasan din naman natin yung kada konting problema tatawag tayo ng gagawa kasi atin ang truck, owner operator tayo. Lahat yan, when it comes to truck, gagastosin mo. Ikaw mismo na may-ari ng truck, ikaw mismo na nagbabayad ng truck, o ikaw na nakapangalan sa truck, ikaw yung magbabayad lahat ng gastusin. Yes! But anyway guys, thank you very much sa lahat ng mga magagandang advice nyo sa akin. Ayan, i-update ko na lang kayo kung kailan magagawa ito. Thank you. Ingat kayo lagi dyan.